Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno rin ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, National ID, maaari nang magamit ng mga senior citizen sa pag-claim ng social pension simula Abril. Davao to Samal Interconnection Project, formal nang sinimulan. Submarine cable laying, isinagawa. Palawan, kabilang sa Best Islands in Asia ng Destination Awards 2026. Pinoy Franciscan Missionary, itinalaga bilang chaplain sa Malta. MPL Philippines Season 17, magbubukas sa March 20 kasabay ng 10th anniversary ng Mobile Legends. At Geneva Cruz, nagtapos sa kursong Office Administration sa edad na 49. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para ito sa ating mga lolo't lola, inanunsyo na kasi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaari nang magamit ang mga senior citizen ang mga national ID para sa pag-claim ng kanilang social pension simula sa Abril. Ito raw ay upang mas mapadali ang pagpoproseso ng kanilang payout. Gayun din ang mas mahikayat ang mga kababayan na magparehistro at magkaroon ng Philippine Identification System o PhilSys. Magugunitang inilunsad ang National ID bilang Unified Primary Identification System na siyang maaaring magamit sa lahat ng transaksyon at tanggapan ng gobyerno. Para sa iba pang katanungan, maaari lamang i-contact ang mga numero na naka-flash sa inyong TV screens. Mula sa senior citizens, heto naman para sa mga kababayan nating may autism. Isang panukalang batas kasi na naglalayong bigyang suporta at kalinga mula edukasyon at iba pang oportunidad ang mga Pilipinong nasa Autism Spectrum Disorder o ASD ang inaprubahan na sa Senado. Ang mga detalye sa aking The Better News report. Mas inklusibong lipunan para sa mga Pilipinong neurodivergent at nasa autism spectrum. Yan ay matapos na pumasa sa huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 1882 o ang National Autism Care Support and Inclusion Act. Layunin nito na bumuo ng national plan upang mas mapabuti ang serbisyo, pangalagaan at magkaroon ng social inclusion sa mga may autism spectrum disorder o ASD. Sa ilalim nito, patatatagin ang early detection at diagnosis sa autism, palawakin ang access sa healthcare at therapy, siguraduhin ang inklusibong edukasyon para sa mga miyembro ng ASD at magbigay ng mas malawak na proteksyon laban sa diskriminasyon sa autism community. Pinalawig rin ng panukalang ito ang suporta sa mga pamilya at caregivers ng mga persons with autism sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kanilang financial protections at government service coverage. Nagkataon na naipasa ang panukalang ito sa Senado nang mas maaga sa paggunita ng World Autism Awareness Day sa darating na ika-2 ng Abril na nagpapakita ng paninindigan ng Senado sa pagbuo ng Autism OK Philippines. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, matagumpay ang paglalagay ng submarine cable layers ng Aboy Peace Power sa Pakiputan Strait sa Davao Gulf. Bahagi ito ng interconnection project mula sa Samal Island hanggang sa main power grid ng Davao City upang solusyonan ang problema sa kuryente ng isla. Narito ang report ni Dustin Bayog. Sinimulan na ng Aboy Peace Power Corporation ang makasaysayang pagkabit ng submarine cable layers sa Pakiputan Strait sa Golpo ng Davao City. Ito ay magdudugtong sa Island Garden City of Samal sa main power grid ng Davao City upang solusyonan ang ilang taong problema sa kuryente na naturang isla. Katuwang ang Davao Light and Power Company, idinaan ang mga kable sa makikipunta-daan ng strait upang masiguro ang maliit na epekto nito sa karagatan. Tinatayang aabot sa higit 1,000 metro ang haba ng 69 kV project
na inasa matatapos sa kalagitnaan ngayong taon. Nais sa katuparan ito matapos sigawad ang Provisional Authority mula sa Energy Regulatory Commission o ERC upang bigyan daan na naturang interconnection project. Mababati na nakararanas sa madalas na walang kuryente sa isla na nakahadlang sa mga kabayan at negosyo sa lugar kung saan umabot na sa 120 hanggang 150 milyon ang nawawala simula noong 2010 dahil sa hindi tuloy-tuloy na kuryente. Base sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 190,000 na populasyon ng Samal Island na sa mga magiging pangunahing matutulungan na naturang proyekto. Samantala, ilan pa sa magiging prioridad ng proyekto ay ang customer service support, network expansion at upgrade sa mga substation upang masiguro ang matibay na electric distribution. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang bumida at nakilala ang ganda ng isang isla sa Pilipinas. Ang Palawan kasi kabilang sa Best Islands in Asia. Ayon sa isang Singapore-based travel magazine, silipin na malaparaisong ganda ng Palawan sa The Better News Report ni Mili Borja. Napasama ang Palawan sa listahan ng mga pinakamahuhusay na isla sa Asia matapos itong hiranging ika-9 na Best Island in Asia sa Destination Reader's Choice Awards 2026. Ayon sa Department of Tourism, ang parangal ay mula sa taunang awards ng Destination, isang Singapore-based travel magazine na nagbibigay pugay sa mga nangungunang destinasyon sa Asia Pacific. Kilala ang Palawan sa mga malilinis na dalampasigan, limestone cliffs, at mayaman na marine biodiversity na umaakit sa mga lokal at dayuhang turista. Matatagpuan din dito ang Puerto Princesa Subterranean River National Park, isang UNESCO World Heritage Site, gayon din ang mga sikat na destinasyon sa El Nido at Coron. Ayon sa DOT, patuloy ang pagkilalang ito sa patuloy na pagtangkilik ng mga turista sa natatangang ganda at likas na yaman ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman tayo mula sa ibayong dagat. Alam nyo ba na isang kababayan natin ang itinilaga bilang chaplain ng mga Katolikong Pinoy na naninirahan sa isla ng Malta? Kung sino siya at ang kanyang magiging tungkulin, ihahatid ni Arnold Herrera. Itinalaga ang kababayan nating Franciscan missionary na si Father Joan Pader bilang chaplain ng Pinoy community sa isla ng Malta sa Europa. Ginawa ni Archbishop Chosic Lunang appointment upang maghati ng pastoral care at karagdagang tulong espiritual sa mga Katolikong Pinoy kahit pa sila ay malayo at nasa ibang bansa. Saklaw ng kanyang ministro ang pangangasiwa sa mga banal na sakramento at pagtitipon. Gayon din ang pagpapalakas ng espiritualidad ng bawat mananampalataya. Ayon sa Order of Friars Minor Philippines, mahalagang hakbang ito sa pangangalaga at pagpaparamdam sa mga overseas Pilipino na sila ay kaisa sa layong patatagin ng buhay ng simbahang Katolika. Nagpaabot din ng suporta ang Franciscan Province of San Pedro Bautista, gayon din ang St. Mary of Jesus Church, Franciscan Friar sa lungsod ng Valletta, sa bagong misyon ni Father Pader na inaasang magpapalakas lalo sa pananampalataya ng mga Pinoy, wala man sila, sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heto naman para sa mga fur parent. Ngayong buwan ng Marso, ginugunita din natin ang National Rabies Awareness Month kung saan muling nagpaalala ang BAR Ministry of Health tungkol sa pagiging responsible pet owner. Ang mensahe ng ahensya sa report ni James Galange. Kasabay ng Fire Prevention Month, ipinagdiriwang din ngayong buwan ng Marso ang Rabies Awareness Month at hinikayat ang mga fur parents na maging more responsible sa pag-aalaga ng kanilang mga fur baby. Kung saan naglabas ng guide ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR Ministry of Health kung paano maagapan ang mga chikiting sakaling makagat man ang kanilang mga alagang hayop. Unay siguraduhin nabakunahan ang inyong mga fur baby ng anti-rabies na maaaring libreng makuha sa mga public veterinary clinic. Alinsunod na rin sa tinataguyod ng Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Kasunod dito yung huwag hayaang laging nasa labas ang mga hayop nang walang kasamang bantay nang sa ganun hindi makapahamak. Samantala, kung sakali namang makagat ng hayop ay agad namang patingin sa veterinaryo at agad na hugasan ng 15 minuto. Iwasan rin makihalubilo sa mga hayop na hindi kilala, lalo na sa mga agresibo, naglalaway, takot sa tubig at liwanag, at hirap lumakad dahil maaaring ituring kanilang banta laban sa kanila.
Dito katuwang ng Barman Department of Health o DOH kung saan naglunsad na rin ito ng vaccination drives katuwang iba't ibang veterinary clinics sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, kapit na esports fans. Dahil ilang araw na lang muli na namang magbubukas ang MPL Philippines para sa ika-17 season nito. Ang mga dapat nating abangan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Magbubukas ang Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines o MPL Philippines Season 17 sa March 20, kasabay ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Mobile Legends Bang Bang. Ilulunsad din ng liga ang bagong battle cry na palag na to, na sumisimbolo sa kumpiyansa, tapang at kahandaang harapin ang anumang kalaban. Gaganapin naman ang mga laro sa bagong home venue ng liga sa Victoria Sports Tower sa South Triangle, Quezon City. Samantala, tatanggap din ng liga ng mga international import players mula sa Indonesia, kabilang si Clayton Severo Cuswanto at Sultan Aaron Shikir Muhammad bilang bahagi ng globalization efforts ng MPLPH. Tatakbo ang MPLPH Season 17 mula March 20 hanggang May 17 na may mga larong gaganapin tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Age is just a number. Yan ang pinatunayan ng aktres na si Geneva Cruz na nagtapos sa kolehiyo sa edad na 49. At kapuso star na si Mikoy Morales, ikinasal na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Ang The Better News sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Just in time, bago siya mag-golden na 50 years old, dream come true para sa aktres na si Geneva Cruz na graduate sa kolehiyo. Nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Office Administration sa Philippine Women's University. Dinededicatean niya ng aktres ang diploma sa kanyang mga magulang, mga anak at sa lahat ng mga single parent. Nagaya niya na itinigil din noon ang pag-aaral para unahin ang pamilya. Sa pagtatapos na ito, patunay lang niya na may perfect timing sa lahat ng bagay. Si Geneva Cruz ay isa ring Philippine Air Force Reservist. Samantala, sa iba pang balita, nagpalitan na ng matamis na I do sa isang simbahan sa Makati ang kapuso actor na si Mikoy Morales at kanyang non-showbiz girlfriend na si Isa Garcia matapos ang mahigit 4 na taong relasyon. Kinaaliwan naman online na finally tamang kasal na ang ginaluhan ng komedyanteng si John Fair na matatanda ang nag-viral matapos akalaing noong January ang kasal ni Mikoy. Present nga rin dito sina Dingdong Dantes, Michael V, Paolo Contis, Charis Solomon at best friend ni Mikoy na si Mikey Quintos na nagsilbing best woman. Para sa DZRH TV 20 Showbiz, Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.